Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una sa lahat, tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya na ipinapagkaloob sa ating mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ay kanyang tinipon sa ganitong pagtitipon-tipon na kung saan na ang pagtitipon-tipon na to mga alipin ng Allah, ito ay maliit sa paningin ng tao mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung titingnan natin sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay napakalaki sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng isang bituin na kumikinang at kumikintab mga alipin ng Allah dahilan ng ating pagkabigkas sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa mga dahilan kung bakit nagkakasala ang ating mga katawan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bago tayo tutuloy o papasok sa ating usapin, ay tandaan natin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ang kanyang ibig sabihin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay katotohanan na ang pandinig at ang pagtingin at ang puso ay lahat ng kalagayan na iyon ay itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo ay tatanungin, ano nga ba ang itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa ating mga katawan? Ang sagot diyan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anuman ang iyong pinapakinggan at anuman ang iyong tinitingin at kung anuman ang iyong natatatak sa iyong puso, ay lahat yan itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay mga alipin ng Allah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng ulama, kasali sa kasalanan ng ating kamay ay tulad ng kalkhayana, tulad ng pagtatraidor sa iyong kapwa-tao mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang halimbawa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay may dalawang tao na kung saan na si Fulan 1 ay siya yung nagtitimbang ng bigas at si Fulan 2 naman ay siya yung nagpapatimbang ng bigas mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Fulan 1 naman, kapag siya ay nagpapatimbang kay Fulan 2, ay binibigyan ni Fulan 2 ng kompleto at saktong timbang ang bigas na pinapatimbang ni Fulan 1 mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag si Fulan 2 naman ang nagpapatimbang ng bigas kay Fulan 1, ay ang tanging lamang ginagawa ni Fulan 1 ay kanyang dinuduga ang kanyang kaibigan na si Fulan 2 mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't iwasan natin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nakikipag-traidor sa ating mga kaibigan o sa ating mga kakilala o hindi man kakilala, bagkos yun ay hindi kinakagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba't sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mutaffifin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wailul lil mutaffifin, alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfun, wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hati na kaparusahan para sa mga taong nandaraya na kapag sila ay tumatanggap sa mga tao ay sila ay bumibigay ng kumpleto, at kapag sila naman ang nagbibigay ng timbang ay sila ay nandaraya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man yung tao na kanyang dinuduga o siya ay nandaraya sa kanyang mga
taong kakilala o hindi kakilala, ay balang araw ay bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaparusahan na malaki dito sa mundo, kung hindi man sa mundo ay sa kabilang buhay, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit iwasan natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na tayo ay makipag-traidor sa ating mga taong kakilala man o hindi kakilala, bagkus diyan nabubuo ang gawaing pagkaaway niyo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa pagtatrader mo sa iyong kaibigan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagpatay, madami sa mga tao ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang tinitrader ang kanyang kaibigan, dahilan na siya ay naiinggit o at iba pa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang ginagawa niya upang mawala ang kanyang pagkainggit ay kanyang papatayin ang kanyang kaibigan upang hindi siya mainggit sa kanyang kaibigan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan natin na ang pagpatay ay ito lamang ay ginagamit sa pakikipag-jihad o di kaya ay pakikipagdigmaan. Di kaya pag ikaw ay may kalaban ay pwede mong patayin ang tao na yon, bagkus iyon ay yung kalaban, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ano pa ang kanyang halimbawa, mga alipin ng Allah? Tulad ng pagnakaw, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Madami sa mga tao ngayon na sila ay nagnanakaw ng pera, gumagamit ng iba na hindi sa kanila, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba natin naiisip na kapag tayo din ay nanakawan, masakit din sa ating sarili, kahit iwasan natin na magnakaw, bagkus ang mga tao na kung saan na iyong ninanakaw ang kanilang mga gamit, at sila din ay nasasaktan at pinapaghirapan ng magulang ang mga gadget na yun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit iwasan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na ang pagpatay o pagtraidor o pagnakaw ay kasali yan sa mga dahilan kung bakit nagkakasalanan ang ating mga kamay, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikalawa naman, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tulad ng paa. Fakalmashi ilal abwabi salatin mislu almashiyu fi si'ayatin bi muslimin aw bi qatlih. Ang kasali sa mga dahilan kung bakit nagkakasalanan ng ating mga paa, tulad ng pagpasok sa mga pinto ng hari upang sirain ng hari na iyon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa niya, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ikaw ay papasok sa kaharian ng hari upang may mautusan ka doon na isang Muslim o isang tao na hindi mo kakilala o kakilala mo, upang mapatay ang hari na iyon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sang lugar ka man pumasok, ay wag na wag mong gagawin ang gawain na kung saan na mapapatay mo ang hari na iyon. Bagkus sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wala tajassasu, at huwag kayong manubog. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah, at huwag kayong gumawa ng mga gawain na kung saan na nasisira mo ang tao na iyon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gumawa ng gawain na kung saan na masisira mo ang tao na iyon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng pagpasok sa mga club, mga alipin ng Allah, na kung saan na ikaw ay papasok sa club gamit ang iyong paa upang ikaw ay may makita ng mga aurat ng mga babae, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit iwasan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na ang gawain na ito ay ito yung dahilan kung bakit nagkakasalanan ng ating mga paa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ikatlo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tulad ng dahil nga mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kal istima'i ilal ghibah wa ghayraha minal muharramat. At tulad daw ng
pakikinig mo sa pagbabackstab sa iyong mga kaibigan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, madami sa mga tao ngayon na kanilang binibigyan ng masama na salita ang kanilang kapwa-tao, bagkos ang tao na iyon ay sabihin nating nakakuha ng pera o di kaya ay nanalo, at ang ginagawa naman ng ibang tao ay kanilang sinasabihan ng masama kapag nakatalikod ang tao na iyon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wala yagtab ba'dukum ba'da, at huwag kayong magsalita ng salita na kapag sila ay nakatalikod ay inyong sinasabihan ang tao na iyon ng masama, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag nakatalikod ang tao na iyon ay huwag nating siyang sasabihan ng masama, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayraha minal muharramat, at iba sa kanya na haram na pakinggan, tulad ng music, mga alipin ng Allah. Di natin ipapagbawal ang music, ngunit ang haram lang na pakinggan sa music ay yung may mga pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayraha minal muharramat, at iba sa kanya na haram pakinggan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pakikinig sa music, mga alipin ng Allah. Ang iwasan lang natin sa pakikinig ng music, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung may mga salita na may mura o di kaya ay may pagbabastos o di kaya ay may pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yun yung mga music na haram pakinggan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't iwasan natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay makinig sa mga salitang na masasama, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikaapat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang ating mga mata. Fahiya mislu nadharin nisa'il ajnabiyat, na siya yung pagtingin sa babae na hindi mo mahram, na pwede mong pangasawan, ma'al qasdi fala ba'sa bin nadhari faja'atan thumma al-ghad, nakasama ang intention mo at walang problema na ikaw ay napatingin sa kanya at iyong binaba ang iyong paningin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Madami sa mga tao ngayon na kapag may dumaan na babae ay lahat ng kanilang mata ay kanilang tinitingnan ang babae na yun, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit walang problema, mga alipin ng Allah, kapag ikaw ay tiningnan mo ang babae na iyon na hindi sadya at iyong ibinaba ang iyong paningin at hindi mo na inulit ang pagtingin mo sa kanya, ay hindi ka magkakasala roon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa ay inutos to ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sinabi ng Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Sabihin mo, o Muhammad, sa mga taong nananampalataya ay ibaba nila ang kanilang paningin. Ibaba nila ang kanilang mga paningin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit, mga alipin ng Allah? Dahil kapag tiningnan mo ang babae na ang niyat mo doon ay tinitingnan mo ang kanyang aurat, ay isa na yun sa mga kasalanan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ng Allah. Kahit iwasan rin natin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ating nagagamit ang ating mga mata sa mga pwedeng tingnan na hindi kahaya-aya, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ikalima, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tulad ng ating mga ari, fakazina wal liwati wal istimna ibilyad wa ghayriha, tulad ng pagzizina o di kaya ay pakikipagtalik sa babae na hindi mo kaano-ano, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, madami sa mga tao ngayon na kanilang
tinatalik ang babae na hindi sa kanila mahram mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sila pa ay gumagawa ng website na kung saan na kapag sinearch mo ang website na iyon ay yung makikita ang mga ginagawa ng mga tao sa mga babae, mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Wala taqrabuz zina," at huwag kayong lumapit sa zina mga alipin ng Allah. Ibig sabihin mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi tayo pinapalapit o huwag tayong lumapit sa pakikipagsina. Bagkus kapag ikaw ay nakipagtalik sa babae na hindi mo kaano-ano, ay balang araw kapag ikaw din ay nangasawa, ay yung babae na yon ay siya din ay natalikan ng ibang lalaki mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal liwati wal istimna'i bil yadi wa ghayriha, at tulad ng liwat. Ang ibig sabihin ng liwat mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yung lalaki sa lalaki, o di kaya yung babae sa babae mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng bakla o di kaya ay tumboy na kapag sila ay nagsasalo, ayun ang ibig sabihin ng liwat mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith, "Thalathatul la yuqbalu lahum shahadata an la ilaha illallah, ar-raqibu wal markub, war-raqibatu wal markubatu, wal imamul jair." Ang kanyang ibig sabihin mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tatlong uri, sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na hindi sa kanila tatanggapin ang shahadatul la ilaha illallah. Una roon mga alipin ng Allah na binanggit ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ang ar-raqib wal markub, ang lalaki na nakikisakayan sa katulad ng lalaki mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. War-raqibatu wal markubatu, at ang babae na siya ay sumasakay sa ari ng babae mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal imamul jair, agusto imam apalalalim mga uripon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yung lalaki na nakikipagtalik sa lalaki at yung babae na nakikipagtalik sa babae ay hindi sa kanila tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanilang pagsyahadat na walang malibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal istimna'i bil yad wa ghayriha, at tulad ng pag-asawa mo sa iyong sarili sa pamamagitan ng iyong kamay, wa ghayriha, at ang iba pa mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang ika-anim mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang wa ammal ma'siyatu bi kullil badan fahiya kal uquqi lil walidaini wa ghayriha. At ang ika-anim mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang lahat ng ating mga katawan mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahiya kal uquqi lil walidaini wa ghayriha, na siya yung tulad ng hindi magandang pakikitungo sa iyong magulang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng pagsasagot mo sa mga sinasabi ng iyong magulang, halimbawa na inutos ang kanya na bumili ka ng ganto, ganyan, ay ikaw ay iyong minumura ang iyong magulang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o di kaya ay iyong binabaliwala, hindi mo pinapakinggan ang mga sinasabi sa iyo ng magulang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ba sinabi ng Allah